Amen. Magandang umaga po sa bawat isa. Purihin ng Panginoon sa panibagong araw na ito na binigay sa atin upang tayo magsama-sama at magtipon sa layunin na purihin, pasalamatan, dakilain at sambahin ang ating tunay at buhay na Diyos sa Espiritu at katotohanan. At sa ating pag-umpisa, let's sing for the Lord. Let's sing, Lord, I need you, here I am to worship, and sugdulang biyaya. Amen. Tunay nga na lahat ng aming kailangan ay masusumpungan lamang sa Panginoon na Kristo.
isang saglit o isang sandali sa buhay na ito na hindi natin kailangan ng Panginoon. Purihin siya. This time, ulitin po natin, here I am to worship. Tayo ay nandito ngayong araw, hindi mo pang maghanap ng mga pagpapala. Amen? Ang pinakalayunin natin ngayon sa ating paparito ay yung sambahin ang ating tunay at buhay na Diyos. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. See my
maganda, pinakakamangha-mangha, pinaka-nalulugod sa ating buhay. Amen? Sa ating pagkalingawin, pag-upo natin sa pulang biyaya. Tunay na ang biyaya iniligtas sa atin ng Diyos ay hindi biyaya ng natira. Amen? Kundi biyaya masagana at biyaya sapat.
at tanggapin sa iyong kaharian at sa iyong pamilya, gawing kabahagi ng iyong kalooban. Sa kabila ng kapalit nito ay ang iyong bugtong na anak na kinailangan siyang magkatawang tao, kinailangan siyang mag-alay ng kanyang sarili, ng kanyang katawan at ng kanyang dugo, kinailangan niyang magtiis sa loob ng mahigit 33 taon sa lahat ng kawalan ng paniniwala at pananampalataya ng tao sa Kanya, sa lahat ng panunuya at paninira sa Kanya, sa lahat ng pagtatangka sa Kanyang buhay. Lord, ang lahat ng ito ay tiniis ng aming Panginoon alang-alang sa iyong layunin na kami ay matubos. At maging sa krus ng Kalbaryo, bagamat hindi nila siya kinayang patayin, kusang loob niyang inialay ang kanyang buhay, kapalit ng aming katubusan. Napakadakila, O Diyos. Hindi kami karapat-dapat, subalit tinanggap namin ang lahat ng ito dahil mahabagin ka, puspos ka ng biyaya, at ikaw ay mayaman sa pagmamahal. Lord, patuloy mong dinadalangin ang aming mga mahal sa buhay, ng aming mga kaibigan, mga kapilala, mga kababayan, Panginoon, at maghigit pa riyan na kung saan na hindi pa nakakakilala sa iyo, patuloy kang magligtas, patuloy kang mag-akay patungo sa iyong dugtong na anak. Lalo higit sa lugar na ito ng Santa Rosa, upang makasama namin sila sa iyong dakilang pagliligtas at sa paglilingkod ng matapat sa iyo. Salamat po sa mga kapatid na nandito na. Salamat sa araw na ito. Salamat sa bawat isa na kung saan may kagalakan na tumungo sa iyong bahay sambahan upang makasama ang bawat isa, lalo higit ikaw sa iyong dakilang presensya, at kami sama-sama sa isang puso at isang tinig na umawit sa iyo, na mag-awit ng papuri at pasasalamat, at ipahayag sa iyo ang lahat ng aming pagpapasalamat sa lahat ng kabutihan mo na aming tinanggap, at maging sa mas marami pang kabutihan mo na hindi man namin napansin na aming tinanggap na iyong pinagkaloob. Lord, maraming salamat po sa lahat ng ito, sa lahat ng pag-iingat at paggabay mo, lalo na sa mga nagdalo sa kuna, Panginoon, tulad ng mga pagbaha, bagyo at paglindol. Patuloy namin inaalala yung mga naapektuhan, Panginoon, na magpasanggang ngayon ay tunay na nandoon pa sa pagdurusa dahil sa mga samunang ito, lalo na ang mga kapatid namin sa pananampalataya. Lord, ikaw po nakababatid kung nasaan sila. Patuloy mo silang tulungan, bigyan ng lakas at natagpuin sa kanilang mga pangangailangan. Tulungan mo rin, O Diyos, ang aming mga kapatid sa pananampalataya, sa lugar ng Nigeria, sa Africa, maging sa mga ibang lugar na kung saan ang pag-uusig sa mga anak mo napakasidhi, katulad ng China, Panginoon, at sa iba pang mga lugar na ikaw ang nakakaalam, gaya ng Middle East, Panginoon, na kung saan pinagbabawal ang iyong mga salita, Lord, sa habag mo at biyaya. Tulungan mo ang iyong mga anak na patuloy na magtagumpay. And Lord, how much we long, Panginoon, for you to come. Come, Lord Jesus, upang kami ay makalaya na sa lahat ng ito, hindi lang sa kaparusahan ng pagkakasala, kundi sa presensya ng kasalanan na aming pinamumuhian, Panginoon, sa aming mga buhay, na sa tuwing kami mahuhulog sa pagkakasala, tunay na ito ay napakasakit sa aming mga puso, at tunay na nalulungkot kami, Panginoon, na may mga pagkakataon pang ganito sa aming buhay. Subalit may pag-asa kami na sa iyong pagbabalik na kami ay makakalaya rin, hindi lang sa presensya ng kasalanan, kundi maging sa kapangyarihan nito. At hindi na namin mararanasan ang pagkakasala magpakailan pa. Salamat po, O Diyos.
Patuloy mong i-bless ang aming pagtitipon. Patuloy mong pangunahan ang aming pag-aaral ng iyong mga salita. At patuloy mong i-bless ang bawat isa, maging lahat ng kabahagi sa gawain ito at patuloy na nakikibahagi. Patuloy mong pagpalain sila, Panginoon, at ihatid sa buong katotohanan ng iyong mga salita. Tulungan mo, O Diyos, ang aming mga kapatid na wala rito, na may mga karamdaman na ikaw ang patuloy na humipo sa kanilang mga katawan at magbigay ng kalunasan sa kanilang mga sakit. At sa mga nandirito, bagamat yung iba meron pong mga nararamdaman, salamat po sa iyong biyaya sa kanilang mga buhay. Lord, inihiling po namin ang inyong pagpapagaling sa bawat isa sa kanila. Kayo po ang humipo ng kanilang mga katawan, Panginoon. At sa mga kapatid po namin na may mga karamdaman na pabalik-balik, Lord, katulad ng aming asawa, Sister Josie at yung iba pa, Panginoon, tulungan po sila, yung mga nagme-maintain, Panginoon, ng mga gamot. Nawa, makalaya po sila sa lahat ng ito at maranasan ang tunay na kalusugan sa kanilang mga buhay. Tulungan mo rin si Ate Lani sa kanyang pagdadalang tao na nawa, O Diyos, siya ang sanggol na kanyang dinadala ay patuloy na maging maayos ang kalagayan hanggang lumipas ang siyang nagpuan at mailuwa ang sanggol na ito na malusog at matiwasay at atuin niyo rin po sila sa kanilang mga pangangailangan. Dinudulog din namin sa inyo ang aming mga anak, Panginoon, ang aming mga kabataan na patuloy silang lumago sa kanilang paglilingkod at pananampalataya sa iyo at huwag silang matangay sa agos ng mundo at ng kasalanan sa kanilang kapaligiran. Bagkus manindigan sila sa inyong mga salita at sa biyaya na iyong pinagkakalob sa amin. Lord, patuloy ikaw ang gumawa ng mga milagrosong pagkilos sa aming bayan, Panginoon, na nasa krisis sa panahon ito, na kung saan ang halos lahat ng ahensya ng aming mga gobyerno ay sangkot sa katiwalian, sangkot sa korupsyon, maging ang pinakamataas namin pinuno, Panginoon, ay nasasangkot sa lahat ng ito. Lord, ang Senado, ang Kongreso, ang pagkapangulo, sino na ang linitis sa mga ito, Panginoon, kung silang lahat ay nasasangkot sa mga ito. Mahabag ka sa aming bayan, Panginoon, na naghihirap at patuloy na nasasadlak sa paghihirap sa marami naming kababayan na talagang hirap na hirap maghanap buhay araw-araw. Subalit hindi sapat ang bayad na kanilang tinatanggap. Pagkatapos hindi pa sapat ang serbisyo na tinatanggap nila sa gobyerno ito na tunay na napakatiwaling, Panginoon. Mahabag ka po, alisin mo ang lahat ng mga tiwaling namumulong ito at palitan mo ng mga pinuno na may takot sa iyo at magdiringod sa iyo, Panginoon. Ikaw lang ang aming pag-asa, Panginoon. Ikaw lang ang aming nilalapitan at ikaw lang ang aming pinagtutularan. Tulungan mo rin ang mga leader ng iyong mga iglesia na patuloy masumpungan sa kanilang mga buhay ng pagtatapat. Lord, patuloy mo i-bless ang aming mga activities. Patuloy mong pangunahan ang bawat isa. Ikaw ang maganda ng bawat puso, ng bawat isip at kaunawaan. Ikaw ang magbukas ng bawat tenga at mata para sa katotohanan ng iyong Ebanghelyo. Maging sa mga bata man, Panginoon, ikaw ang kumilos sa kanilang buhay. Batid namin na hindi ka limitado sa mga matatanda, Panginoon. Kaya mo rin kilusin at kausapin, maging ang mga bata. Kaya, Panginoon, dinudulog po namin sila sa inyo. I-bless mo ang natigirang bahagi ng aming gawain at nawa ang iyong pagpapala ay iyong ibuhos sa mga oras na ito sa pagitan ng iyong makapangyarihang Banal na Espiritu Santo. Lahat ng ito ay aming hiling at dalangin sa matalis at makapangyarihang pangalan ng aming tagapagligtas, mananakop at Diyos na si Jesus. Amen. Kung paano humihinga ng
sa Diyos. Ang aming mga luha ay naging aming pagkain araw at gabi, habang kanilang sinasabi na lagi sa akin, saan ang doon ng Diyos? Ang mga bagay na ito ay aking naaalala at namuluwa ang aking kaluluwa sa galit ko. Kung paano ako nagpatuloy sa karamihan at pinatubayan ko sila sa bahay ng Diyos. Nagaytinig ng kadalaan at pagpupuli na isang karamihan na nagdidiwang ng pustahan. Bakit ka namulumo o kaluluwa ko? At bakit ka nangangabal sa ito ko? Umaasa ka sa Diyos sapagkat pupuli pa ako sa Kanya dahil sa kagalingan ng Kanyang ito. Amen. Good morning po, mga kapatid. Salamat. Kayo po'y maaaring nakaupo. Amen. Napakaganda ng ating scripture reading na nagpapahayag na ang paglilingkod sa Diyos ay hindi laging masaya. Amen. Maraming pagkakataon ang paglilingkod sa Diyos ay punong-puno ng pagtitiis at pagbabata para sa kalooban ng Diyos dahil tayo po ay pinapabanal. Amen. At upang tayo ay mapabanal ng Diyos, minsan kailangan na tayong kumbaga i-empty sa ating sarili, i-empty yung ating buhay upang ang kanyang kabanalan ay makapasok. Kasi hanggat tayo ay puno ng ating sarili, puno ng mga bagay sa mundong ito, ang kabanalan ng Diyos ay hindi makakapasok. Amen? Katulad ng isang baso na puno ng laman, ay hindi mo siya malalagyan ng ibang laman hanggang hindi maaalisin yung laman na yun. Amen? So, sometimes, sa paglilingkod sa Panginoon, kapag tayo pinapabanal niya, ay may mga pagkakataon na walang sino man sa ating tabi ang nakakapagbigay sa atin ng encouragement pagkamat tayo nadi-discourage. Kaya ang sabi ni David, "Why are you cast down, O my soul?" So, ang ginawa niya, in-encourage na lang niya yung sarili niya. Amen? So, minsan ganun yung ating dapat gawin. Hindi na natin kailangan hintayin yung iba pa, pero hindi na walang mag-encourage na ako. Kapatid, minsan kailangan ikang mag-encourage kay sarili mo. Amen? Kung kaya natin i-encourage yung iba, definitely, there will be times that we could also encourage ourselves to serve the Lord. Amen. So this time ay dito muna tayo sa Numbers. Ano po? Nabanggit ko last time, natutuloy natin yung ating pag-aaral sa 2 Thessalonians. Dito muna tayo sa Numbers dahil sa pag-aaral ko rito ay meron pong napakagandang lesson dito na gusto kong ibahagi sa inyo. Sa umaga nito, pag-aralan po natin, the sovereign God who does whatever He wants. Okay? Ang Diyos na soberenya na ginagawa kung ano man ang nais niya. Okay? Kung meron man isang tao na ginagawa ang nais niya, ay siguro hindi na natin yun makikita. Kasi napakalimitado natin sa lahat ng gusto natin gawin. Tama? Kahit yung mga bata, yan, minsan ginagawa nila yung mga gusto nila, pero nalilimitahan pa rin sila dahil nandyan tayo bilang mga magulang. Gayun din naman tayo mga kapatid, ano? Marami tayong gusto gawin sa buhay, but napakalimitado natin sa ating kakayahan na gawin yung ating mga gustong gawin. In fact, marami tayong hindi gustong gawin, pero napipilitan tayong gawin ito. Okay? Hindi natin maiwasan. So, pero ang Diyos, mga kapatid, lahat ng gusto niya, lahat ng purpose niya, lahat ng plano niya, lahat ng nakalulugod sa Kanya, yun ang Kanyang ginagawa. At ang Diyos, hindi siya nalilimitahan sa Kanyang gusto. At yan ay isang kagalakan sa atin bilang mga Kristiyano na malaman na yung ating Panginoon at Diyos na pinaglilingkuran ay makapangyarihan. He is sovereign, hindi po siya ginagabayan ng kung sino. Okay? Wala siyang alituntunin na kailangan
So dito tayo sa Numbers chapter 20. Basahin natin yung verse 1 hanggang 13 para sa ating teksto. Numbers 20, verse 1 hanggang verse 13. Sabi niya, Then came the children of Israel, even the whole congregation, into the desert of Zin in the first month, and the people of both in Kadesh and Miriam died there, and was buried there. And there was no water for the congregation, and they gathered themselves together against Moses and against Aaron. And the people chode with Moses and spake, saying, Would God that we had died when our brethren died before the Lord? And why have ye brought up the congregation of the Lord into this wilderness, that we and our cattle should die there? And wherefore have ye made us to come up out of Egypt, to bring us in unto this evil place? It is no place of seed, or of figs, or of vines, or of pomegranates, neither is there any water to drink. And Moses and Aaron went in the presence of the assembly unto the door of the tabernacle of the congregation, and they fell upon their faces, and the glory of the Lord appeared unto them. And the Lord spake unto Moses, saying, Take the rod, and gather thou the assembly together, thou and Aaron thy brother, and speak ye unto the rock before their eyes, and it shall give forth his water, and thou shalt bring forth to them water out of the rock, so thou shalt give the congregation and their beasts drink. And Moses took the rod, and from before the Lord, as he commanded him, and Moses and Aaron gathered the congregation together before the rock, and said unto them, Hear now, ye rebels, must we fetch our water out of this rock? And Moses lifted up his hand with his rod, he smote the rock twice, and the water came out abundantly, and the congregation drank, and their beasts also. And the Lord spake unto Moses and Aaron, Because you believe me not, to sanctify me in the eyes of the children of Israel, therefore you shall not bring this congregation into the land which I have given them. This is the water of Meribah, because the children of Israel strove with the Lord, and was sanctified in them. God bless the reading of His Word. Let's pray. Dakilang Diyos, salamat po sa pagkabasa ng iyong mga banal na salita. At salamat po sa oras na ito na ito'y aming mapagbubulay-bulayan at mapapag-aralan. Patuloy, Panginoon, gabayan mo kami sa buong katotohanan ng iyong mga salita, lalo higit sa mga katotohanan ng mga talatang ito. Ikaw ang patuloy na maghayag ng iyong sarili, ng iyong karakter sa bawat isa sa amin sa umagitan ng mga salitang ito. Pangunahan mo po kami sa habag mo at biyaya. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang Diyos ay soberenya at ginagawa ang lahat ng kanyang ninanais. Batid po natin, mga kapatid, na sa kaharian ng Diyos, sa kanyang iglesia, ang kanyang mga pagkilos at paggawa ay binibigyan niya tayo ng pribileyo na makabahagi sa lahat ng ito. Amen? Ibig sabihin, bagamat ang Diyos, kaya niya na gawin ang lahat ng kanyang ninanais sa kanyang kaharian, subalit, tumatawag siya ng mga makasalanan, hindi lang para kanyang tubusin at iligtas, kung hindi upang gawing kabahagi ng kanyang gawain at ng kanyang kaharian. Kaya tayo na narito, dapat natin makita na ito ay isang napakalaking pribileyo sa ating bahagi. Kasi hindi tayo karapat-dapat, pero
hindi lang tayo tinawag ng Panginoon para iligtas, kundi para gawing kabahagi rin ng kanyang kaharian. Para bang yung isang pamilya na meron silang nakitang pulubi, pagkatapos tinulungan nila yung pulubi, binigay lahat ng kanyang kailangan, at hindi lang yon, kinupkup pa nila sa kanyang pamilya. Marahil meron mga taong magsasabi, ano ba yung ginawa ninyo? Tinulungan nyo na nga. Isinama nyo pa. Ginawa nyo pang membro ng inyong pamilya. Okay na yun, yung tinulungan nyo, hindi nyo na kailangan pagkupin. Di ba? Pero ang Diyos, mga kapatid, hindi lang tayo iniligtas, kundi ginawa pa tayong kabahagi ng kanyang pamilya, ng kanyang kaharian. At dito po, sa pangyayari ito, napakaraming detalye na binigay. No? Una, dito sa talatang 1, binanggit po si Miriam. Ano? Si Miriam, ito yung Mary. Okay? Sa Bagong Tipan, ang pagsalin ng pangalan ito ay hindi na Miriam, kundi Mary. Ano? So, yung Miriam at saka yung Mary sa Bagong Tipan ay parehas lang na pangalan. So, binanggit si Miriam dito nung sila ay umabot sa disyerto ng Zin sa unang buwan ng taon, at nanatili sila dito sa Kadesh. At dito sa lugar ng Kadesh, si Miriam ay namatay. Sino ba si Miriam? Si Miriam ay nabanggit ng 2 beses dito po sa aklat ng Numbers. So, napaka-importante na binanggit si Miriam dito sa verse 1 ng chapter 20, at siya ay namatay at ininibig doon. Bakit po? Kasi kung sila ay talagang nagbibigay lang ng atensyon sa mga nangyayari o sa mga pinapahintulutan ng Diyos sa kanilang mga buhay, eh hindi na dapat nangyari itong mga hindi magandang pangyayari dito sa Numbers chapter 20. Kasi nung namatay si Miriam, dapat ito'y naging paalala sa kanila na hindi na nila dapat ginawa itong mga sumunod na talata. Okay? Ano ba yung nangyari? Kasi naglalakbay sila sa gitna ng disyerto, walang tubig, mainit, mga kapatid, napakainit po sa disyerto. Naalala nyo nung nag-swimming tayo sa Olongapo? Ang lapit lang nung cottage natin doon sa dagat, di ba? Lalakad ka lang sandali. Pero napakahirap sa atin na lumakad mula sa cottage papunta doon sa dagat dahil napakainit ng buhangin na nasa pagitan, tama? Si Brother Jun nga, hindi na natin pinagapang doon eh. Baka pagdating na doon sa malapit sa dagat, baka naprito na eh. Kasi talagang sobrang init ng buhangin, di ba? Kaya binuhat siya ng mga kapatid natin. Tapos yun tayo, pagpupunta tayo, dahil may puno doon sa gitna, medyo paparada pa tayo doon sa puno para mapahinga yung mga paa natin sa mainit, di ba? Kasi yung iba ayaw dalhin yung chinelas doon, baka mawala eh, di ba? Ayan, tatapak na lang papunta doon. Mga kapatid, ito, disyerto ito. Ito yung nilalakbayan nila, talagang mainit. Hindi lang sa araw, kundi sa disyerto, mainit din. Kaya napakadali sa kanila yung mauhaw. Kaya nung uhaw na sila, siguro yung may mga maliliit, siguro humihingi ng tubig, tatay, tubig, di ba? Ay pag makulit yung mga bata, siyempre, nabuburyo yung mga magulang. Kaya ang pinagdiskitahan na naman nila si Moses. Ito yung nangyari, yung susunod, nagreklamo sila kay Moses, nagsama-sama. Ano kung ginagawa ng Moses na yan? Hanggang ngayon, wala pa tayong tubig. Alam niyo ba kung gaano karami itong humihingi ng tubig kay Moses? Milyon, mga kapatid. Yun lang may humingi ng inumin sa'yo na 5 anak sandali lang, isa-isa lang, di ba? How much more yung milyon ang humihingi ng tubig sa'yo? So sila po'y nagsama-sama at nagreklamo. Sabi rito sa verse 3, the people chode. O nakipag-away sila o nakipag-argue. Nakipag-diskusyon sila kay Moses para sa tubig. At hindi lang yun. Tubig lang ang problema, pero binanggit nila ang napakaraming bagay. Di ba? Minsan
problema. Hindi yung, ang problema, tubig lang, pero dito, nung binanggit nila, tubig lang ang problema, pero binanggit nila yung Egypt, binanggit nila yung figs, binanggit nila yung vines, binanggit nila yung pomegranates, kung ano-ano binanggit nila. Tubig lang naman ang gusto nila. Di ba? Pero, dahil sa siguro na ay ng panahon, uhaw sila, kung ano-ano na pumapasok sa isip nila. So, dapat minsan focus lang tayo sa problema. Yun ang i-solve natin. Huwag na natin idamay yung ibang problema. Di ba? But, ano pong sinasabi ko kanina? Hindi na dapat nangyari itong pagrereklamo na ito. Bakit? Mga kapatid, malapit na po silang umabot dito sa Promised Land. Ibig sabihin, napakarami na nilang naranasan dito. Ibig sabihin, naranasan na nila dito ang maraming milagro galing sa Diyos. Pero hanggang ngayon, ganito pa rin sila. Hanggang ngayon, pag may kailangan sila, nagrereklamo pa rin sila. Hindi sila makahingi ng mapayapa o katulad dito sa verse 2, sabi niya, "And there was no water for the congregation, and they gathered themselves together against Moses." Tinipon nila ang kanilang mga sarili laban kay Moses at laban kay Aaron. Bakit hindi na lang nila tinipon ang kanilang mga sarili? Tapos ang sabi nila, mga kapatid, magsama-sama tayo at manalangin tayo kasi kailangan natin ng tubig. Amen? Kaso hindi. Nagsama-sama sila para awayin yung leader na tinalaga ng Diyos. Pero ano yung paalala? Bakit hindi nangyari ito sa kanila? Si Miriam. Si Miriam na namatay. Bakit? Tingnan natin sa Numbers chapter 12. Verse 1. Okay? And Miriam and Aaron spake against Moses because of the Ethiopian woman whom he had married, for he had married an Ethiopian woman. Inulit pa talaga no? Talagang binigyan pa ng diin na si Moses ay nag-asawa ng isang Ethiopian. Ano? Ano ba yung Ethiopian? Babalik tayo dyan natin ha. Pero silipin natin sa Jeremiah, I think chapter 13. Chapter 13, verse 23. Tama, verse 23. Ayan. Can the Ethiopian change his skin? Bakit? Ano ba yung Ethiopian? Yung Ethiopian ng kapatid, yan yung mga maiitim. As in, sobrang itim. Minsan nakakakita tayo ng mga maiitim, tapos mga bilad sa araw, sasabihin natin, katuling mo. Di ba? Katuling mo. Katsura mo, katuling mo. Yung Pilipino masyadong concern sa complexion ng kanyang balat pero yung mga puti, hinahanga nila yung complexion natin. Sila naman puti pero nagpapaitim. Yung Pilipino naman, hindi naman siya maitim, brown, pero nagpapaputi. Naalala ko tuloy nung unang punta ko ng Amerika, may nagabilin sa akin, nagpapamili ng mga produkto na pampaputi. Ano ng mga Amerikano yung produkto ng pampaputi? Ang puputi nila doon. Sabi ko, kung bibili ka ng pampaputi, diyan ang bumili sa Pilipinas. Pero mga kapatid, si Moses, nagkasama siya ng Ethiopian. Maitim. Okay? Baka sa kasaysayan po ng Israel, si Moses lang, yung leader pa, ang nag-asawa ng itim sa kanila. Okay? So, since kakaiba itong napangasawa ni Moses, ay itong magagawa natin, na-in-love si Moses di ba? Na-in-love siya, pero balik tayo natin sa Exodus, Numbers 12. Kaya lang, si Miriam at saka si Aaron, hindi sila sang-ayon. Okay? Talagang kontra-kontra sila. Tuloy natin yung pagbasa. Moses, for he had married an Ethiopian woman, verse 2,
And they said that the Lord indeed spoken only by Moses. So ngayon, kini-question ngayon ni Miriam at saka ni Aaron si Moses. Moses, ang Diyos ba? Ang Diyos ba nagsasalita lang sa'yo? Ang sinasabi ni Miriam at saka ni Moses, Moses, sinasabi rin sa amin ng Panginoon, mali yung ginawa mo na mag-asawa ka ng itim. Yun ang sinasabi nila. Kung Moses, kung gusto mo nakikinig kami sa iyo dahil nagsasalita ang Diyos sa iyo, dapat makinig ka rin sa amin kasi nagsasalita ka ng Diyos sa amin. Yung ginawa mo yan na nag-asawa ng baluga, hindi tama yan. Yun ang sinasabi nila. Okay? Have not the Lord spoken also by us? And the Lord heard it. So may claim sila na ang Panginoon nagsasalita sa amin. Ang sabi nila. Pero, anong sabi ng Panginoon? Next verse. Now the man Moses was very humble. So ito po humble sa itong mga translation. Above all the men which were upon the face of the earth. Yung iba naman sinasabi nila, siya raw ang pinaka-pogi. Sa lahat ng sa buong mundo sa panahon ito. But sa ibang translation, humble ang nakalagay po rito. But there's also possibility na Moses was a good-looking person. Next verse. And then sabi niya, and the Lord spake suddenly unto Moses, unto Aaron, and unto Miriam. So sumagot ang Panginoon doon sa sinabi ni Miriam at saka ni Moses, ni Aaron. Anong sabi ng Panginoon? Come out, ye three, unto the tabernacle of the congregation, and the three came out. Verse 5. And the Lord came down in the pillar of the cloud, and stood in the door of the tabernacle, and called Aaron, Miriam, and they both came forth. So, ang tinawag ng Diyos na una niyang kakausapin, si Aaron, at saka si Miriam. And then, verse 6. And he said, hear now my words. If there be a prophet among you, I, the Lord, will make myself known unto him in a vision, take note of it, and will speak unto him in dream. So, sabi ng Panginoon, kung may propeta sa inyo, okay, maliban kay Moses, kung may propeta sa inyo na kinakausap ko, sabi ng Panginoon, magpapakita ko sa kanya ng mga visions. Okay? Tapos, kakausapin ko siya sa panaginip. Hindi lang sa visions, kundi sa panaginip. Kung natutulog siya, may sasabihin sa kanyang Panginoon. Yun ang gagawin ko pag may propeta sa inyo. Now, bakit sinasabi ng Panginoon to? Ang Panginoon, naglalagay siya dito ng distinction sa mga regular or ordinary prophets na tinatawag ng Diyos kay Moses. So, kinukumpara nila ang kanilang estado sa harap ng Diyos. Yung mga ordinary prophets at si Moses. Ano bang pinagkaiba nila kay Moses? So, ito sasabihin ng Panginoon ang kaibahan ni Moses sa kanila. Next verse. My servant Moses is not so. Amen? Sabi ng Panginoon, kung may propeta sa inyo, kakausapin ko sa visions and dreams. Pero sabi niya, kay Moses, hindi. Iba kay Moses, napaka-special, di ba mga kapatid? So, why? Kasi mas pinili ng Diyos na tratuhin si Moses na special eh. Amen? So, yun ang gusto niya eh. Di ba? Bakit hindi niya ginawa pa kay Miriam o kay Aaron? Eh, yun ang gusto ng Panginoon. So now, sabi niya, si Moses iba. Who is faithful in all mine house, with him will I speak mouth to mouth. Wow! Di ba? Sa ibang prophet, ang Diyos sa vision, sa panaginip. Pero kay Moses, mouth to mouth. Di ba? Paano yun? Mouth to mouth. Ganito yun, no? Mouth to mouth. Tapos talagang usama sila. Mag-uusap sila ganon, face to face. Ganon ko makakausapin si Moses ang sabi ng Panginoon. Even apparently and not in dark speeches and the similitude
Amen? So dito natin makikita mga kapatid na ang Diyos, yung authority na binigay niya kay Moses, nire-recognize niya. Okay? Bakit nila nakastaman itong dalawa eh? Porque nag-asawa siya ng maitim, akala nila hindi galing sa Diyos yun, akala nila may sinasabi rin yung Diyos sa kanila na iba, sinasabi nila kay Moses, mali yung ginawa mo Moses na nag-asawa ka ng, tingnan mo, magkakaroon ngayon ng lahi ng Israel ng ganyan. Yun ang sinasabi nila. Pero pinapakita ng Panginoon kung paano sila nakikipag-usap kay Moses. Okay? At dito pinakita niya kung gaano may special si Moses. So anong ginawa ng Panginoon? Eventually, kung babasahin po natin yan, hindi kwento ko na lang, ang ginawa ng Panginoon dyan, pinarasahan niya si Miriam. Binalot niya siya ng ketong. At ang sabi ng Bible, siya'y naging puti na parang snow, na parang niebe, from head to toe. Nabalutan siya ng ketong. So, isipin nyo gano'ng maraming pagkakamot yun. Kasi makati yung ketong, di ba? So, pero si Aaron, hindi siya nagkaroon ng ketong. Pero ano sabi sa verse 1? Magkakita sa verse 1 natin. Miriam and Aaron spake against Moses. Sino ba yung lumaban kay Moses? Dalawa, di ba? Si Miriam at saka si Aaron. Pero bakit si Miriam lang ang nabalot ng ketong? Si Aaron hindi. So diyan makikita natin yung pagpapalo ng Panginoon hindi pare-parehas. Bagaman minsan yung sitwasyon parehas. Naunahan po ninyo? But yung reaction, basahin niyo po yan yung verse 12 pag-uwi nyo. But yung reaction ni Aaron ay parehas sa reaction ni Miriam. At bagamat si Aaron hindi niya naranasan yung ketong, inago rin niya sa kanyang sarili na yung parusa na dumapo kay Miriam ay palo rin sa kanya. At ang reaction nila is both repentance. At yun ang maganda. Sabi nila na nagkasala kami Panginoon. At nakiusap sila kay Moses na sila ay patawarin ng Panginoon. At dahil sabi sa verse 2 ito, si Moses ang pinakahambol sa lahat. So, hindi sinabi ni Moses, ba yung pagtisting na sawa ko, ngayon buliyo, bahala kay Ken. Di ba? Kasi, pagka nag-asawa ka, tapos yung asawa mo, hindi maganda yung sinasabi ng iba, masakit yun, di ba, sa'yo? Pero si Moses hindi. Moses did not take it against them. So, ginawa ni Moses, pinakiusap niya sila sa Panginoon, and after 7 days, pinagaling ng Panginoon si Miriam. Okay? So, dapat ito, alam ito ng mga Israelites. Kasi, nung pinakiusap ni Moses si Miriam, ang sabi ng Diyos, hindi ko muna siya papagalingin. Palipasin natin ang 7 araw. Ngayon, habang lumilipas yung 7 araw na yan, ilabas niyo muna siya sa camp. Ihiwalay kasi baka makahaway, nakakahaway yung keto. So, inilabas siya doon sa camp ng 7 araw, nagdusa muna siya doon ng 7 araw. Pagkatapos ng 7 araw, ay isinama na siya sa camp. So, ibig sabihin, hindi ito sikreto. Alam ito ng lahat na naging balita ito, naging headline ito sa kanilang lahat. Ano nangyari kay Miriam? Yun, nagreklamo sila kay Moses. Kaya nabahalot siya, nakakatakot pa lang magreklamo kay Moses at saka sa Panginoon. Dapat huwag tayo magreklamo, mahirap pala yan, di ba? Pero pagdating sa chapter 20, punta tayo sa chapter 20, atin verse 1, pagdating sa chapter 20, namatay si Miriam. So nalaman ng buong camp na namatay si Miriam, tama? So sigurado may mga bata roon na sino ba yung si Miriam? So pwede lang sabihin, si Miriam, yung kasama ni Aaron noon, na nagreklamo kay Moses, pero pinarusahan siya ng Panginoon at nabalot siya ng ketong. So napakaganda, di ba? Napaalala sana ito sa kanila. Kaya lang,
Dahil sobrang makakalimutin sila, mga kapatid, kung ano ang ginawa ni Miriam, sa kabila ng namatay si Miriam, yun din ang kanilang ginawa. At ito ang nagdulot sa kanila ng dahilan para hindi sila papasukin ng Panginoon sa lupang pinangako niya sa kanila. Okay? So sabi niya, verse 2, there was no water for the congregation, and they gathered themselves together against Moses and against Aaron, and the people chode with Moses and spake, saying, would God that we had died when our brethren died before the Lord? So, ang problema lang nila, tubig, pero kung ano-ano ang sinasabi nila. At kung sino-sino ang pinabanggit nila. Verse 4, and why have ye brought up the congregation of the Lord into this wilderness, that we and our cattle should die there? Talaga ba kailangan ba nilang sabihin ito, mga kapatid? Na dinala mo ba kami rito, Moses, para patayin? I mean, almost 40 years na sila rito, mga kapatid. But ito pa rin ang sinasabi nila. Yung sinabi nila from day one na reklamo, ito pa rin yung reklamo nila from year 14. Sipin niyo yun, mga kapatid, walang pagbabago sa kanilang buhay. Walang pagbabago sa puso, walang pagbabago sa isip, walang pagbabago sa pananaw nila sa Diyos at kay Moses. Nagrereklamo pa rin sila. Verse 5, and wherefore have ye made us to come up out of Egypt, to bring us unto this evil place? It is no place of seed, of figs, or of vines, or of pomegranates, neither is there any water to drink. And Moses and Aaron went from the presence of the assembly unto the door of the tabernacle of the congregation, and they fell upon their faces, and the glory of the Lord appeared unto them. Mga kapatid, maganda naman yung response ni Moses and Aaron dito, tama? Bagaman yung mga tao ay talagang parang gusto na silang kainin ng buhay, pero sa bandang muli, si Moses at si Aaron pumunta sa tabernacle at sila po ay dumulog sa Panginoon. So napakaganda, di ba? Dumulog sila sa Panginoon at lumapit sila sa Diyos at inalam nila kung ano yung dapat nilang gawin. So, dapat ganyan din tayo, mga kapatid, every day, di ba? Kaya pagising natin, dapat muna tayo dumulog sa Panginoon. Humingi ng kalakasan, humingi ng gabay at katalinuhan para lahat ng ating gagawin, laging may guidance ng Panginoon. Okay? So, verse 7. Anong verse na tayo? Verse 7. And the Lord spake unto Moses, saying, take the rod, and gather thou the assembly together, thou and Aaron thy brother, and break ye unto the rock before their eyes, and speak ye unto the rock before their eyes, and it shall give forth his water, and thou shalt bring forth to them water out of the rock. So thou shalt give the congregation and their beasts drink. So ang Panginoon, pagkamat ang dami nilang binanggit at kung ano-anong bagay, ang Panginoon, doon pa rin siya sa pinaka-problema nila, tubig. Di ba? Hindi binanggit dito ng Panginoon yung ibang mga problema na binanggit nila. Okay? Kundi ang binanggit ng Panginoon dito, yung tubig na kailangan nila. At ang sabi ng Panginoon, ipunin niyo yung mga tao doon sa isang bato, okay? Mayroong specific na batoon na binabanggit ang Panginoon, at ang sabi ng Panginoon, speak ye unto the rock. Pangalawang pagkakataon na po ito, mga kapatid. I'm not sure if this is the same rock, pero may nangyari na po ganito, ng unang beses, na nauhaw din sila, humingi din sila ng tubig, at ang sabi ng Panginoon, ipunin mo yung mga tao dun sa bato, at ang sabi ng Panginoon, kunin mo yung iyong tungkod at hampasin mo yung bato. At lalabas yung tubig. Pero sa pagkakataon nito, ang sabi ng Panginoon,
kausapin mo yung tubig. Kasi ang larawan po ng bato rito ay ang Panginoong Hesus. Okay? Ang Panginoong Hesus, hindi siya kailangan, ang Panginoong Hesus na parusahan siya para sa kasalanan, minsan lang. Amen? Doon sa krus ng Kalbaryo. At ang Panginoon, babalik siya muli. Hindi para maparusahan muli, kundi sa kanyang pagbabalik, kukunin niya yung kanya at siya ay magiging judge. Hukom ng lahat ng hindi sumasampalataya sa kanya. Kaya ito sana yung larawan na ginagawa rito ng Diyos, na nung unang beses, sabi niya, paluin mo yung bato, lalabas yung tubig. Okay? Yung tubig, yun ang larawan ng biyaya ng Diyos. Amen? Dahil sa pagsasakripisyo ni Kristo, sa krus ng Kalbaryo, yung biyaya ng Diyos, na hindi tayo dapat, hindi lang tayo binusog sa pag-iinom natin, kundi, mga kapatid, tayo ay lumubog sa biyaya ng Diyos. Amen? Kaya ngayon, sabi niya, sa pangalawang pagkakataon, hindi na papaluin, kakausapin na. Bakit? Kasi ngayon, ang paglapit sa Panginoon, para tayo matulungan ng Panginoon, hindi na siya kailangan maparusahan. Kaya sa Romans chapter 10, sabi niya, whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. So, hindi na kailangan papaluin, kakausapin na lang. Sabi naman ni Moses, sige po Panginoon. Pero, anong ginawa ni Moses? Next verse. And Moses took the rod from before the Lord as he commanded him. And Moses and Aaron gathered the congregation together before the rock. And he said unto them, so dito, mga kapatid, bagamat si Moses pala, lumapit sa Panginoon, nadalangin sa Panginoon, pero mainit pa pala yung ulo niya. Nagtitimpi lang siya. Nagpipigil pa siya. Kaya ang sabi niya rito, tingnan po ninyo, hear now, you rebels. Sabi niya, makinig kayo, kayong mga rebelde kayo. Di ba? So medyo mainit pa yung ulo ni Moses dito. Eh, ikaw ba naman ang bigyan ng reklamo ng sabay-sabay, eh, di ba? Parang mga nagrarally sa EDSA, di ba? So sabi niya, must we fetch you water out of this rock? Gusto niyo ng tubig mula sa balong ito? Mga rebelde kayo? Sabi ni Moses, di ba? Next verse. And Moses lifted up his hand and with his rod. Nung itaas ni Moses yung kamay niya, imbis na kausapin lang niya yung bato, tinaas din niya yung kanyang tungkod. At ang sabi niya, and with his rod he smote the rock once. Nasira ni Moses yung paglalarawan dun sa bato sa ating Panginoon nung hampasin niya ito muli. At sa pangalawang pagkakataon, 2 beses niya hinampas. Ang instruction ng Panginoon, kausapin lang yung bato. Tama? Bakit? Para yung tubig lalabas. Para makainom yung mga tao at yung kanilang mga alagang hayop. Si Moses ba sumunod? Hindi. Si Moses ba pinakinggan ng Panginoon? Hindi. Sumuway. Dahil nagpadala siya sa kanyang emosyon. Hindi niya napigilan yung kanyang sarili. So mag-ingat tayo mga kapatid sa mga pagkakataon na nagpapadala tayo sa emosyon. Okay? Sigurado hindi maganda yung resulta. So, ang ginawa ni Moses, inumpas niya yung bato, pero mga kapatid, bagamat si Moses hindi sumunod, yung baglayo ng Diyos nangyari pa rin, nalalabas yung tubig. Amen, di ba? Ang sabi niya, and the water came out abundantly, and the congregation drank, and their beast also. Ang layo din ng Diyos, doon sa tubig, makainom ang mga tao, at ang kanilang mga alagang hayop. Nangyari pa rin ba yun? Bagamat hindi sumunod yung leader, nangyari pa rin. Amen? Anong prinsipyo na makukuha natin dito, mga kapatid? Dito natin makikita na yung mga leader na tinatalaga ng Diyos, lalo na sa kanyang iglesia, ay hindi perfect. Lahat ng leader na tinatalaga ng Panginoon sa kanyang mga kongregasyon ay nagkakamali. Merong pagkakamali. Along the
may pagkakamali. Pero mga kapatid, hindi mahahadlangan ng mga pagkakamaling yan ang layunin ng Diyos. Amen? Kaya, ang pamagandang message natin, God is sovereign. Whatever He wants, He do. Dahil sovereign niya siya. Kaya kahit hindi sumunod si Moses, yung layunin niya na yung tubig at yung mga tao na kainom ay nangyari pa rin. Kaya, alam po ninyo, yung gawain ng Panginoon, hanggang ngayon, nagpapatuloy pa rin. Bagamat meron silang tinatawag na Dark Ages noong 1500s, around 1500s, meron Dark Ages silang tinatawag doon, na kung saan parang yung Christianismo hindi naging visible. But, mga kapatid, nagpapatuloy po ang gawain ng Panginoon. Hindi kayang pigilan ng kahit anumang Dark Ages o mga pagsubay ng mga leader o pagkakamali ang pagsulong at paggabante ng kaharian ng Diyos, ng gawain ng Panginoon. Dito malinaw, hindi sumunod si Moses, pero yung layunin ng Diyos, ginawa pa rin niya. Why? Kasi ginagawa ng Diyos yung lahat ng gusto niya. Pwede sabihin na, Panginoon, bakit? Binigay mo pa yung tubig, hindi naman sumunod si Moses. Dapat hinintay mo munang sumunod siya bago mo ibigay yung tubig. Yun na yung gusto ng Panginoon eh. Amen? So, bagamat nagkamali si Moses, mga kapatid, ginawa pa rin ng Diyos yung kalooban niya. Isang araw, mga kapatid, maybe 100 years from now, lahat tayo wala na dito sa mundo. Kung hindi pa babalik ang Panginoon. Tama? Lahat tayo wala na dito sa mundo. Pero I'm pretty sure, 100% sure, na kung wala pa yung Panginoon, yung gawain niya magpapatuloy pa rin. Why? Kasi hindi kailangan ng Diyos at kahit sino para gawin yung kanyang nais at gawin yung kanyang kalooban. Kaya napaka-pribileyo na nandito tayo, mga kapatid, naging kabahagi ng kanyang kaharian. Kasi hindi naman niya tayo kailangan, pero ginagawa niya tayo kabahagi at binibigyan na tayo ng bahagi para makibahagi. Kaya lang, nakakalungkot, meron yung iba, ayaw pa rin makibahagi, nag-iisip pa rin kung makikibahagi, kung makikiisa. But you should know, we must know, ito ay isang privilege na nagiging kabahagi tayo. At napakalimitado ng panahon na tayo magiging kabahagi ng kaharian ng Diyos, kaya dapat lagi natin itong sinasamantala. Narinig niyo po yun? Napakaliit, napakaiksi, at napakakonti ng pagkakataon natin na maging kabahagi ng kaharian ng Diyos, kaya dapat lagi natin itong sinasamantala. Lalo na tuwing merong pagkakataon na tayo makibahagi, hindi natin dapat itong pinagkikibit-balikat. Bakit? Kaya gawin naman ng Diyos ito na hindi tayo sinasali. Pero minabuti ng Diyos na gawin tayo kabahagi. Ganun sana yung nais ng Diyos dito sa mga tao nito. Kaya lang, reklamo sila rito, reklamo sila doon. Pero nakita po natin, mga kapatid, sa kabila ng pagkakamali ng kanilang leader, ay ibinigay pa rin ng Diyos ang kanilang kailangan dahil yun ang kalooban ng Diyos. Kaya tingnan po ninyo, mga kapatid, sa buhay natin bilang mga Kristiyano, araw-araw, lahat ba ng pagkakataon nakakasunod tayo sa Diyos? Hindi naman po. Mas marami nga po tayong pagkakamali at pagsubay. But the question is, yung bang biyaya ng Diyos, tuloy-tuloy pa rin? Tuloy-tuloy pa rin. Amen? Lalo na sa mga believer, yung kanyang common grace, nandyan pa rin. Napapakinabangan pa rin nila. Bagamat yung boses nila, yung mata nila, yung pagdinig nila, at yung lahat ng tinatangkilik nila, ginagamit nila laban sa Diyos. Pero pinagkakaluban ng Diyos sa kanila. Lalo na dapat tayo mga mananampalataya, mga kapatid. But, hindi ibig sabihin na dahil ginagawa pa rin ng Diyos yung nakakabuti sa atin sa kabila ng pagkakamali, hindi ibig sabihin, mga kapatid, hindi tayo magbabayad o hindi tayo makakaranas ng kapalit ng ating mga pagkakamali. Katulad dito, bagamat binigay pa rin ng Diyos yung tubig,
pero hindi sila nakaligtas sa pagkakamali na kanilang ginawa. Next verse. And the Lord spake unto Moses and Aaron, because you believe me not. Amen? Hindi sila naniwala. So, every time, mga kapatid, na tayo ay hindi sumusunod sa mga salita ng Panginoon, every time na tayo ay hindi sumusunod sa mga nais ng Panginoon, sa mga plano, sa mga purpose, sa mga layunin ng Panginoon, sa mga bagay na nakakalungkot sa Diyos, sa tuwing yung mga bagay na yan ay binabaliwala natin, tayo ay nagpapahayag na kawalan ng pananampalataya sa Diyos. Isipin niyo, Moses, Aaron, sasabihan sila ng Diyos, you believe me not. Why? Because of disobedience, kapatid. Ang sabi niya, to sanctify me in the eyes of the children of Israel. Hindi kayo naniwala sa akin, nabigo kayo ngayon na ako'y ipakilala sa bansang Israel. Pwede bang sabihin ni Moses, ayan na yung tubig na binigay ng matapat na Diyos kung siya hindi naging matapat dahil sa halip na kausapin niya yung bato, pinalo niya. Pwede bang sabihin ni Moses, ayan na yung tubig na binigay ng Diyos sa paraang nais niya. Pwede ba niyang sabihin yun? Hindi. Kasi yung nais na paraan ng Diyos, kausapin yung bato eh. So anong naitataas ngayon doon sa pangyayaring ginawa ni Moses? Yung kanyang kayabangan, yung kanyang init ng ulo, imbis na yung salita ng Diyos. Pero sa kabila ng lahat ng yun, binigay pa ng Diyos. But, ito yung circumstance na kapalit ng kanilang pagkakamali. Okay? Sabi niya, therefore you shall not bring this congregation in the land which I gave them. So yung lupang pangako na binigay sa kanila ng Diyos, na abot tanaw na ng kanilang mga paningin, ang sabi ng Panginoon, hindi nyo ngayon may papasok ng mga taong yan dyan sa loob ng lupang pangako. Gaano karami yun? Nung ilabas sila ni Moses sa bansa ng Egypt, ayon sa mga Bible historian, there was around 3 million na katao na lumabas sa Egypt. At alam niyo, sa 3 million na yon, inilabas sila sa Egypt para dalhin sa lupang pangako. Sa 3 million na yon, walang kahit isa na nakapasok doon sa lupang pangako. Lahat sila namatay doon sa gitna ng disyerto. Lahat sila pinatay ng Panginoon doon. At ang nakakalungkot nito, maging si Aaron at si Moses, hindi sila nakapasok sa lupang pangako. Why? Dahil makakalimutin sila sa mga pagkilos ng Diyos sa kanilang mga buhay. And we are all guilty of this, mga kapatid. Lahat tayo makakalimutin. Lahat tayo guilty. Madalas maraming pagkakataon, pagkatapos ng pananambahan, hindi pa tayo umamot ng bahay. Sa pauwi pa lang,